Kasama po natin dito ang Social Security System sa kapahintulutan ni SSS President Romulo Neri. Alright, Consel Elmer Tavalia. Yes, sir. Diyan naman muna sa iyo, Attorney. Alright, salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Dumago po tayo sa iba pang mga nagte-text naman dito po sa 0922-833-4396. 0922-833-4396. Yan po ang number ni Attorney Batas Mauricio na pwede po niyong padalhan ng inyong mga katanungan legal, ng inyong mga problema sa batas, at syempre, pati na po ang inyong mga pagbati, inyong mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Ayan, ito, may unang pagbati. 0919-605-9170. Good day, Attorney Batas. Mabuhay ang inyong magandang palatuntunan sa DYMS. Sana po tuloy-tuloy. Ayan, puro ganito yung inyong mga ipinapadala sa atin. Sana po tuloy-tuloy ang paglilingkod ninyo sa tao kahit kayo ay maging party list congressman na. Opo, hindi ko pa po alam kung tayo ay sasali o hindi dito sa party list elections. Malalaman po ninyo dito sa himpilang ito dahil dito ko po yung unang i-anunsyo kung sakasakali pahintulutan ng Diyos na tayo ay mapasama sa isang party list group na kasama sa May 2010 elections. Alright, binabati daw niya ang tanggapan ni Mayor Tekwa Uy at lalong-lalo na si Kagawad Elmer Tafalla, si Kapitan Elmer Tafalla. Alright, maraming salamat po sa inyong pagbati at maraming salamat sa inyong text question dito po sa aming palatuntunan. Ipanalangin po ninyo na ibigay ng Panginoong Diyos kung ano po ang tunay na layunin para kay Batas Mauricio dito po sa halalan sa May 2010. Kung ano po ang kalooban ng Panginoon, yan po ang susundin ni Atty. Batas Mauricio. Kasi kung ano po ang kalooban ng Diyos, ano man ang gawin natin, yan po ang mangyayari. Naalala niyo ba yung kwento ni Jonas sa Biblia? Opo, yung kwento ni Jonas sa Biblia, ano po ba ang nangyari doon? Tigas na kaiiwas ni Jonas dahil pinatutungo siya, pinapupunta si Jonas ng Panginoong Diyos sa isang bayan ang tawag ay Ninive. Pero ayaw pong magpunta ni Jonas doon sa Ninive dahil ayaw po niya na gampanan ang gawain para sa Panginoon. Yan. Umiwas siya at sumakay siya ng barko at bumiyahe palayo sa Ninive. Pero alam po niyo ang nangyari? Doon po sa barko, inabot ng katakot-takot na bagyo. Inabot ng katakot-takot na unos sa dagat. At dahil inabot ng katakot-takot na unos sa dagat, nabahala yung mga tripulante ng barko. Tapos nakita nila si Jonas na natutulog. Habang sinasaklot-saklot sila ng dambuhalang alon, natutulog niya lamang doon sa ilalim ng barko. So ang ginawa ng mga tripulante, itinapon siya sa dagat. Pagtapon sa dagat, kinain siya ng isang balyena at pagkatapos, dinala siya sa bayan ng Ninive. Ganun po yun. Kung anong kalooban ng Diyos, yan ang mangyayari. Hindi natin po pwedeng tutulan. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Oras natin, Consel Elmer Tafalla. Oras po natin, alas 11:29 na po ng umaga. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Yan po ang oras ngayong araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak, magdiwang, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalita, at ginagawa. Lagi nating sasabihin, salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Yan po ang katotohanan ng pagpapasalamat na nakasaad sa Biblia sa Efeso 5:20. Karagdagang mga katanungan, Consel Elmer Tafalla. Yes, sir. Maraming salamat po. Ito naman po, Attorney, mula kay 094. Attorney Batas Gudigim at Consel Elmer. Isa po akong maliit na negosyante dito sa Samar. At ako po ay nababahala kung magkakaroon ng strike yung mga Bisaya kasi yung mga pampasaherong mga roro na poprotesta at isang prangkisa ni Elena Bautista. Makatarungan pa po ba ito, Attorney? Dahil ito naman po ay na-translate lang po namin natin. Ito po naman po ay naayon sa batas ang karapatan magpahayag ng mga hinaing sa gobyerno. Alam po ninyo, totoo po yan. Ilalim ng Artikulo 3 ng Saligang Batas ng 1987, maliwanag po na karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin. Yan po yung tinatawag nating freedom of speech. Freedom of speech, hindi na freedom of the press. Kasi yung freedom of the press para po sa mga mamamahayag at sa mga nasa media. Pero sa ordinaryong mamamayan, meron po tayo na tinatawag na freedom of speech, karapatang ipahayag ng isang mamamayan, ng isang bansa, ng isang bayan,
ang kanyang saloobin sa mga isyong kinapapalooban ng kanyang bayan at ng sambayanan. At hindi po pwedeng tutulan yan. At hindi po pwedeng sagkaan ng kahit na sino. Kung yan po ay pinagbabawalan ni Len Bautista, ang administrator ng Marina, at yan ay nagdudulot ng dislocation sapagkat ayaw bumiyahe ang mga barko o iba pang mga sasakyang pangdagat dahil dyan sa desisyon na yan ni Marina Administrator Len Bautista. Aba, po pwede pong madimanda si Len Bautista ng graft and corruption dito po sa Ombudsman. So, tingnan po ninyo, pag-aralan po niyo maigi kung po pwedeng demandahin. Kung interesado kayo magdemanda, demandahin po ninyo kung siya nga po ang naging dahilan upang hindi matuloy ang pagbibiyahe at nakaka-apekto sa inyong interest bilang maliit na negosyante sa Catbalogan. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, tuloy-tuloy tayo. Consel Elmer Tapalya. Yes, sir. Tuloy-tuloy po tayo. Diyan naman po sa iyo, Andre. Galing na 0930-163-4117. Attorney Batas, seryoso po ba ang SC sa kanilang ruling? Bakit appointed officials lamang po ang good as resign? Bakit hindi kasama ang mga elected officials at cabinet members for delikadesa? Kasi ma-appointed man o elected, parehas lang po sila. Mga tao, kagaya kay PGMA, na mas ma-impluensya at pwede gamitin niya ang kanyang posisyon. Anong pananaw mo riyan, Attorney Elmer Tapalya? Yung elective po, Attorney, ito po ay utang nila sa taong bayan. At, okay. Kumbaga, ito po ay kontrata nila sa taong bayan. Pagsisilbihan yung term na kanilang pong tinakbuhan at napanalunan. Okay. While po yung appointive position ay ito po ay kumbaga utang nila doon sa appointing authority. Yes, sir. Opo. Ito po ay dahil po sila po ay appointed lamang. Dapat bumitaw sila sa kanilang mga tungkulin. Ganun ba? Yes, sir. Yes, sir. Tayo po. Yun din ang aking tingin dyan. Kasi, siyempre, pag nag-umpisa silang mag-ambisyon na mahalal sa mga pwesto na paglalabanan sa darating na halalan, may kailangang iwanan na nila ang kanilang mga appointed positions upang sa ganun, hindi nila magamit yung appointed positions na yan para sa kanilang pansariling kapakanan. Hindi nila magamit ito para sa kanilang pangampanya. Ganon ang posisyon ni Attorney Batas Mauricio sa isyong ito, Consel Elmer Tapalya. Yes, sir. Alright, tuloy-tuloy tayo. Mga karagdagang katanungan mula sa iyo dyan. Yes, sir. Ito naman po, siguro, Attorney, may in relation po sa itong naunang nag-text po sa inyo. Okay. Tungkol po sa mga appointive at elective officials po ng gobyerno. Alright. Tanong niya, Attorney, mula kay 0910-667-76217. Okay. Attorney, kung hindi po manalo ang isang nag-resign na membro po ng kabinete, mga ilang buwan o taon ang hintay niya bago po siya makabalik sa pwesto kung makabalik po siya. Meron pong sinasabi ang umiiral ng mga alituntunin katulad po ng Omnibus Election Code na merong 1-year prohibition, merong 1-year ban sa mga tumakbo dito po sa halalan, 1 year mula sa araw ng halalan mismo na hindi sila pwedeng bumalik sa anumang posisyon sa gobyerno. Yan po yung sinasabi ng mga umiiral na batas sa kasalukuyan. So, sa loob po ng isang taon, matapos ang halalan, hindi sila pwedeng bumalik ng cabinet member o hindi sila pwedeng i-appoint sa anumang iba pang posisyon dito po sa pamahalaan, kaya yan ay sa pamahalaang nasyonal o pamahalaang lokal. Ganun po ang sinasabi ng mga umiiral na tuntunin sa kasalukuyan. Okay, Consel Elmer Tapalya? Yes, sir. Follow up ko na lang po, Attorney, sa akin naman pong katanungan. Follow up na question. Halimbawa, sir, kung bakit na po niya yung position niya, tapos yung next in ay pumalit sa kanya, halimbawa. Yes. So, kung bumalik siya after 1 year, ibabakit po ba nung